Magandang hapon sa bawat isa sa inyo, or gabi na, dumidilim na. Makikita nyo ang Mayon Volcano na nasa likuran ko. Pero sa hapong ito, or almost sa gabing ito, nais ko lang ibahagi sa inyo ang sinabi ng Panginoong Jesucristo in John chapter 14, verse 6 and 7. Muli, ito si Brother Ricky Masarate, and welcome again dito sa Jesus and His Truth Ministry. Sinabi po rito ng Panginoong Jesucristo in response doon kay Thomas. John chapter 14. Tinanong ni Thomas in 14 verse 5, Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Ito ang reply ng Panginoong Jesucristo. And Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. If ye had known me, ye should have known my Father also. And from henceforth ye know him and have seen him. So, itong sinabi ng Panginoong Jesucristo in response kay Thomas, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, or no man comes to God, no one comes to the Father except through me. Lahat ng mga tao, I would say, gustong makilala ang Diyos, gustong makarating sa kaharian ng Diyos, gustong pumasok sa kaharian ng Diyos, pero ayaw sa Panginoong Jesucristo. Kumbaga, karamihan sa mga tao, naghahanap sila ng mga paraan upang makapunta sa Diyos. Sinabi na nga ng Panginoong Jesucristo, no man can come to God the Father except by me, except through me. Sabi ng Panginoong Jesucristo. So, bakit ba natin pa kailangan gumawa o humanap ng paraan para makapunta tayo sa Diyos amang nasa langit? Kung ang tanging paraan ay ang Panginoong Jesucristo, ang tanging daan, ang tanging katotohanan, ang tanging buhay, bakit pa tayo naghahanap sa ibang lugar? O naghahanap pa tayo ng kaparaanan para makapunta sa Diyos na gusto ng lahat puntahan? So lahat ng relihiyon dito sa mundo, lahat gustong makapunta sa mailalang sa kanila. Karamihan nag-a-acknowledge na merong darating na buhay, merong mga Diyos, but then again, sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. So karamihan sa relihiyon dito sa mundo, nagsasabi na ito ang dapat mong gawin. Kumbaga, lahat ginagawa ng paraan para makapunta lang doon sa Diyos na may lalang sa kanila. Pero kinalimutan o binabaliwala at patuloy na hindi pinapansin at pinapawalang bisa ang katotohanan na sinabi ng Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. Gusto mong pumunta sa amang nasa langit? Sa paanong paraan? Walang iba ibinigay ang amang nasa langit, kundi ang kanyang buntong na anak na si Jesucristo para sa ating kapatawaran ng kasalanan, sa ating kaligtasan, na sinabi niya, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life or eternal life. So, gusto natin makamtan yon. Ang Panginoong Jesucristo lang ang daan. At ang Panginoong Jesucristo lang ang makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, kasama ang Amang nasa langit, kasama ang Panginoong Jesucristo, kasama ang Banal na Espiritu, kasama ang lahat ng mga mananampalataya, all the saints all over the world, si Abraham, si Isaac, si Jacob, lahat ng prophets, lahat ng mga mananampalataya, even the Apostle Paul,
Apostle Peter, we will all see them doon sa presensya ng Diyos amang nasa langit, ng Panginoong Jesucristo, ng banal na Espiritu. So makikita natin silang lahat doon sa langit. Ito ay dahil lamang sa Panginoong Jesucristo. Pero kung wala sa atin ang Panginoong Jesucristo, kung hindi tayo nanampalataya sa Kanya, hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, sorry to say, hindi tayo makakapunta sa Diyos na sinasabi natin. At sa Diyos amang nasa langit na Ama ng Panginoong Jesucristo. So, it's only by the Lord Jesus Christ. Maraming pinatotohanan ang mga disipulo sa mga sulat ni Pablo and sa account ng Book of Acts. Okay, so sabi ng Panginoong Jesucristo, sa Book of Acts, sabi ni Apostle Peter, walang ibang itinalaga ang Diyos na tayo ay maligtas kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. And si Paul, sinabi niya nga, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth and declare and will say, sabi nga ni Apostol Pablo, every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth that Jesus is Lord to the glory of the Father. So, kahit hindi ka mananampalataya, pagdating ng panahon, sasabihin mo pa rin na indeed Jesus is Lord. Kasi siya ang itinalaga ng Amang nasa langit para maghusga sa ating lahat. Both mananampalataya at hindi mananampalataya. Kaya kung babasahin nyo nga doon sa Gospel of Matthew sa chapter 25, doon sa huli, yung sinabi niya, the sheep and the goats. So the sheep is on his right hand, the goat is on the left side. Both, sinabi doon, both the sheep and the goats, nagtanong sa Panginoong Jesucristo, Lord, kailan ka namin nakita na nagkasakit at binisita namin? Sinabi rin yun ng mga goats, yung mga hindi ginawa yun sa kanyang mga alagad. Sabi nila, Lord, kailan ka rin namin nakitang nagkasakit, na in prison, binisita namin, kailan ba? Sabi ng Panginoong Jesucristo, sa hindi nyo ginawa sa isa nitong kasama ko, hindi nyo rin ginawa sa akin. And anong sabi niya doon? And then shall they say, and sabi doon, Matthew chapter 25 verse 44, then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hunger, or a thirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Itong sabi ng Panginoong Jesucristo. Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, inasmuch as ye did it not to one of the least of these, yung brethren niya, ye did it not to me. And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. So, lahat tayo magsasabi pagdating ng panahon, Jesus is Lord. At lahat talaga tayo ay magsasabi niyan, mananampalataya man tayo o hindi ng Panginoong Jesucristo. But then again, meron pa tayong panahon sa ngayon, habang meron ka pang hininga sa iyong katawan, naglalakad ka pa, ito na ang panahon, tamang panahon. Sinasabi nga ng Banal na Espiritu, today if you shall hear His voice, do not harden your hearts. So huwag niyong titigasan ang puso nyo. Lumapit tayo sa Panginoong Jesucristo, manampalataya tayo sa Kanya. Pagsisihan natin at talikdan natin ang ating mga kasalanan dahil handa ang Panginoong Jesucristo upang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan kasama niya. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. At sabi nga doon sa verse 7, ang the same, karugtong ng sinabi ng Panginoong Jesucristo, okay? Kung sino man ang nakakita sa akin, nakita niya na rin ang Ama. So, sa buhay natin dito sa mundo, makikilala natin ang Panginoong Jesucristo at ang Amang nasa langit
kung patuloy nating babasahin ang kanyang salita at patuloy tayo na lalapit sa Panginoong Hesukristo upang makilala siya at mabigyan tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan at makapunta tayo sa Amang nasa langit, sa Diyos na inacknowledge ng buong relihiyon, the Almighty Creator. Doon tayo pupunta kung nasa atin ang Panginoong Hesukristo, kung tayo ay nanampalataya sa Kanya at tumalikod sa ating mga kasalanan at patuloy na namumuhay ayon sa Kanyang katotohanan in life of obedience in faith, in prayer to our Lord Jesus Christ. Again, as the Lord Jesus says, I am the way, the truth, and the life, and no man comes to the Father but by me. So patuloy tayong makinig sa Panginoong Hesukristo, lumapit sa Kanya, dahil walang ibang makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, ng daan papunta sa Amang nasa langit, ng buhay at ng katotohanan, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. God bless you all. Patuloy kayong lumapit sa Kanya. Sabi niya nga sa Gospel of John, anyone who comes to me, I will in no wise cast out. So hindi niya tayo itataboy kung nagpapakumbaba tayo at patuloy tayong lumalapit sa Kanya. So again, meron pang panahon, hindi pa huli. Huwag niyong tigasan ang inyong puso. Patuloy nating pakinggan ang boses ng Panginoong Hesukristo, ang conviction ng Banal na Espiritu, lalong-lalo na sa inyong mga nakikinig. Bigyan niyo ng panahon ang Panginoong Hesukristo kung gusto niyong makapunta sa Amang nasa langit kasama niya. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Muli po, salamat sa pakikinig at sa panunood. Sa susunod na topic o magiging topic natin, saan ba pupunta ang mga taong walang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo? Ang patuloy na nagre-reject sa Kanya, patuloy na binabaliwala ang mga katotohanan na naririnig nila, nababasa nila patungkol sa kaligtasan na nasa Panginoong Hesukristo. Ang magiging topic natin, ano ang kalalagyan nila, saan sila pupunta? Walang iba kundi ang impyerno for the meantime at ang eternal punishment, which is the lake of fire. So abangan nyo po itong susunod na tatalakayin natin na topic about hell and eternal punishment. Muli po, this is Brother Ricky Masarate. God bless you all. At sa muli nating pagkikita dito sa Jesus and His Truth Ministry. Ingat po tayong lahat at magbigay tayo ng panahon para sa Panginoong Hesukristo. God bless you all at maraming salamat. Amen.